Hello, magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating muntahan, dito siyempre sa ating kwentuhan. Um, Siyempre, palagian naman tayo nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga karanasan ko laban sa mga sakit na pinagdaanan ko. Yan na nga, may bago ako mga ginagawang vlog ang tungkol sa Rayuma. Ano, Rayuma na siguro sa sunod na vlog natin muli pag-usapan. Ano? At ang kinasanayan natin na pagbibigay ng impormasyon ay tungkol sa kalagayan pagdating sa GERD, anxiety, depression, at ibang mga kondisyon na ah, dala ng sakit na GERD, ng acid reflux. Yan mga idol. Ito kasi ang ano sakit na naging kabisado ko. Madami ang aking mga karanasan at masasabi ko na nagtagumpay ako sa laban sa sakit na 'to. At kaya ito, gustong-gusto kong ibahagi sa lahat ng mga nakakapanood dito sa YouTube channel ko. Dahil, itong sakit na 'to ay lubos na nagpahirap sa akin. Lalo pat noong una na hindi ko alam, hindi ko, natutuklasan kung ano talaga ang kagamutan dito. Ano, tulad ng mga kwento ko sa mga nakaraang vlog na ang akala ko hindi na matatapos ang paghihirap ko dito at, katulad ng mga nararamdaman niyo, nararanasan niyo, naiisip niyo na hindi tayo tatagal dahil sa hirap ng, araw-araw na kasama natin ang acid reflux o ang paghantong sa sakit na GERD. Tapos dadagdagan pa ng anxiety, ng takot at, katulad ko nauwi sa depression. Siyempre dahil sa wala na tayong, alam na paraan para gumaling ito dahil lahat na siguro ng doktor na meron sa lugar ninyo, katulad ko, lahat ng doktor na meron sa lugar namin o sa mga lugar na pinupuntahan ko ay nabisita ko. Nakapagpagamot ako, pati ang mga hospital na meron sa mga pinupuntahan kong lugar kung saan ako nakakapagtrabaho at ganun din dito sa lugar namin. Um, Dahil sa pauli-uli na ako diyan, pabalik-balik na ako diyan, hindi naman ako gumagaling kaya nauwi sa, depression. Kasi ang tingin ko nga sa sarili ko ay isang pahirap lang. Ano, isang bitbit lang sa aming pamilya. Ano, 'yan. Buti na lang nauso ang social media. Buti na lang, yun nga, ayaw ko namang sabihin na direkta sa kalahatan na pasalamat ako sa pandemic ano, hindi naman sa gano'n. Ano, baka, maano niyo na, nagpasalamat pa ako. Hindi, ang sa akin lang, kung hindi dahil sa pandemic, hindi ako gagaling. Ano, may masamang, experience ako sa pandemic, pero meron ding mabuting na experience ako sa pagkakaroon ng pandemic. Lumakas ang loob ko, ano, nabuhayan ako sa, takot na meron ako at, sa pagiging depressed ko na lumabang muli, ano, at, ipagpatuloy, hanapin dahil dun sa panahong yun, dun ko, natuklasan ang mga ginagawa ko sa ngayon kung paano ako gumaling sa sakit na GERD, na ang akala ko wala ng lunas. Ano, tulad nga ng ano, ng mga vlog na ginagawa ko, paulit-ulit ko sinasabi na, walang namamatay sa sakit na GERD. Ano, walang, walang dapat ipagkabahala tayo na hindi tayo gagaling. Kasi tulad ko, sa haba ng laban, sa haba ng panahon na pagpapagamot ko na hindi ako gumagaling, ilang panahon lang, natuklasan ko din, meron palang kagalingan. Ano, yan yung sinasabi ko sa araw-araw na vlog ko
Hindi lahat ng tao nakakapanood, hindi lahat ng may sakit nakakapanood. Actually, itong pinag-uusapan natin ito, hindi lang ito usapin ng may GERD, hindi lang ito usapin ng may anxiety, hindi lang ito usapin ng may depression. Ito usapin ng lahat ng may problema sa kalusugan. Kasi iisa ang paraan para sa kagalingan. May isa akong ikukuwento sa inyo tungkol sa sakit na kanser. Ano, ito ay, hindi man ako yung nagka-kanser, hindi ako nagka-kanser, pero ito ay, personal experience ko sa sakit na kanser. Pero bago natin pag-usapan 'yan, may babasahin akong comment. Kasi related ito sa kuwentuhang gagawin natin. May nakita akong comment ngayon lang. Kaya nga, naisipan ko na pag-usapan 'to, pagkuwentuhan natin 'to. Yung, sinasabi kong personal na experience ko sa sakit na kanser, pero wala akong kanser, ito yung kanser ng tatay ko. Ano, na ako mismo ang nagsasama sa ospital ng 6 na taon sa kanyang pagpapagamot hanggang siya ay binawian ng buhay. Kaya maraming cancer patient ang nakasalamuha ko, nakakwentuhan ko. Merong naoperahan, merong katulad ng tatay ko na maraming beses na kinimo, meron na katulad din ng tatay ko na maraming beses na kinobalt o yung remediation. Pag-uusapan natin 'yan. Iba't ibang uri ng kanser ng tao ang nakasalumuha ko at nakakwentuhan ko. Ito lang, basahin lang muna natin yung comment ng isa nating kaibigan na ngayon lang at ito ay may kaugnayan sa pag-uusapan natin. Ito po ay 1 oras lang ang nakakaraan ng kanyang, nag-comment siya sa isang vlog na ginawa ko ay ito. Sa tingin ko yung vlog na ginawa kong 'to napakatagal na rin siguro ngayon lang niya nakita, siguro dahil nahihirapan siya sa kondisyon na meron siya, naghanap siya ng mga source na puwedeng source na kaalaman tungkol sa kanyang, pinagdaraanan at nakita yung isang vlog na ginawa ko. Ang vlog na yun, yung karanasan ko sa sakit sa leeg, batok hanggang likod. Share ko sa inyo para ito. Hindi ko natanda yung yan. Hindi ko natanda yung mga nakalagay dito sa mga sinabi ko sa vlog na 'to kasi madami akong vlog na ginawa kaya hindi lahat ng mga kuwentong ginawa ko matatandaan ko yung mga nasa loob Pero yun yung vlog na pinanood niya. Teka, tingnan natin kung anong pangalan niyan. Yan. Shoutout po kay Ma'am Lorneta Lumabas. Siya po yung nag-comment. May 2 comment po siya isang 4 na oras na nakakaraan at isang oras pa lang yung nakakaraan dahil siguro sa wala akong comment sa kanya, o wala akong sagot sa kanya, nag-comment muli siya. Yun nga medyo sunod-sunod yung vlog na ginagawa ko ngayon mga idol. At hindi ko nabasa yung kanyang comment. Siyempre, hindi din maganda yung pakiramdam ko. Alam niyo naman na nagdadaan ako sa sakit sa aking rayuma. Yung rayuma ko sa spinal cord, yan yung dadaanan kong problema ngayon. At mamaya sunod na vlog na gagawin natin, pag-uusapan natin 'yan. Meron akong idea tungkol sa sakit kong 'yan, nagbabasa din naman siyempre ako at nagre-research ako tungkol diyan tulad sa mga ginawa ko nung panahong meron akong GERD. Ito ang una na dalawa kasi yung comment na ginawa ni Ma'am Lorneta Lumabas. Ayan ano po yung food supplement na yan? Ano po yung pangalan niyan? Ibig sabihin napanood niya na nabanggit ko doon
yung mga ginagawa ko. Sabi ko sa inyo itong 3 taon sa pagba-vlog ko, ito yung 3 taon na utay-utay na gumagaling ako. Kasi ito yung, marami akong natututunan sa social media na ina-adapt ko at kapag maganda sa akin, isinishare ko dito sa ano. Kasi nung una kasi nung hindi pa ako nakatuon sa social media, kaya lang naman ako nagtuon sa social media sa mga vlog, dahil nung panahon ng pandemic, wala akong trabaho. Kahit nasa gobyerno ako, yang limitado ang paglabas. Nakulong tayo sa pamamahay natin, inip na inip na tayo sa tulad natin na may sakit at takot na takot tayo. Gumawa tayo ng paraan para malibang at gumawa tayo ng paraan para magamot tayo kahit walang doktor. At ito yung napuntahan ko ang social media. At yan yung ano, yan yung nakahikayat sa akin at madami akong natutunan ko patungo sa pagpapalakas ng resistensya hanggang sa ako'y gumaling. Ano? At isa na dito ang food supplement. Pag-uusapan natin yan mamaya-maya. Ano? Ito pa po yung padalawang comment ni Ma'am Lorneta Lumabas. Sir, ano po yung food supplement na yan? Di malinaw ang pangalan. Actually, sigurado ako na pinakita ko yung food supplement na to sa video. Parang natatandaan ko ito, siguro ito dun sa may ginawaan ko ng bahay ngayon. Ano, linilinis ko dati yon. Ano ako doon, nagmamanukan ako. May mga free range akong manok dun sa lugar na yon. At may tanim akong ilang gulay, ilang mga gulay-gulay. Dahil nga pandemic noon, limitado ang ano, dun ko kinukuha yung linuluto namin. Meron din akong piggery noon. Ano, may farm ako nung panahong yon. Habang nagpapagaling ako, wala na akong farm pala. Yun yung nalugi ako na biglang nagkaka-pandemic naman. Gulay at saka manok yung inaano ko noon, pinag-aabalahan ko noon. Napakita ko yung isang food supplement kasi ito yung panahon na nagkaroon ako ng matinding karamdaman noon. Matinding stress kasi doon sa pagkalugi ng aking piggery business na napakalaki din ng puhunan para sa katulad kong hindi naman mayaman, ano, naghihirap din lang at nag-aarumihan na maihango sa medyo maganda-gandang buhay yung aking pamilya. Tapos nadali, yun yung unang dating sa Pilipinas ng ESF. Hindi man pumasok agad dito sa aming probinsya pero apektado kami sa presyo, sa hindi mailabas yung baboy, walang bumili. Basta nagkalugi-lugi noon at yun yung dahilan kung ba't ako nagkaroon ng barit ano sa aking problema. Ano, alam niyo naman yung pagka nagkabarit tayo, ito yung gas-gas na posible maging cancer kung hindi maaagapan. Yan. Malamang ilan yung food supplement na pinakita ko doon pero ito yung noon pa ginagamit ko at palagi ang nagagamit ko kasi hindi ito networking. Pag kasi ang isang food supplement hindi networking, mas mura. Ano, tumataas, nagiging mahal ang food supplement kapag network, pag networking. Ano, ito nabibili ko ito sa mga department store, sa mga grocery pala. Department store, ano yun, damit. Grocery po, grocery. Nabibili ko ito sa mga grocery at sa mga convenience store. Ano to, Pascual Laboratory, hindi ko ito pinopromote ha. May nagtanong lang. Malamang ma'am, ito yung inaano, hindi ko man nasagot yung ano mo, comment mo, pero dito sa vlog, dinala ko yung kasagutan. Malamang ito ma'am yun. Yan. Ano po, malamang ito yung itinatanong nyo sa akin na food supplement. Ano po? Yan. Bukod dito, ma'am, mga sir, mga kaibigan, mga idol, hindi lang naman food supplement na yan yung ginagawa ko. Ano? Siyempre, bakit ko ba masyadong binibigyan ng pansin ang food supplement? Ano?
Bakit, sa tuwing na lang, nagba-vlog ako, laging binabanggit ko ang food supplement na mabuti sa ating kalusugan at, laging sinasabi kong kailangang palakasin ang resistensya. Ano, bakit hindi yung mga gamot na nabibili sa botika sa tagal ng, 'di ba sabi ko, matagal na ako may sakit, 1990 may sakit na ako at sa panahong yon hanggang sa gumaling ako, palagian akong napunta sa doktor, iba't ibang klaseng gamot ang naibibigay, nirereseta sa akin at iba't ibang doktor ang kumakabit sa akin. Bakit hindi na lang yung mga, reseta ng doktor na iniinom ko na ginhawa din naman sa akin ang aking, sabihin na magandang klaseng gamot ito. Ano, bakit? Kasi may dahilan. Ano, may dahilan. Eto na yung sinasabi ko sa inyo kanina, pag-uusapan natin ang tungkol sa kanser. Wala pala akong dalang tubig dito. Yan, ano ako. Kasi 'pag nagsasalita ako siyempre mahirap magsalita na magsalita. Kailangan talaga tubig pero nalimutan ko. Yan, anyway, saglit lang naman ang vlog pagkatapos na lang saka ako pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ah, Hirap din akong makikilos, ang sakit kasi ng aking batok. Anyway, dire-diretso tayo sa ating, talakayan, sa ating kuwentuhan, sa ating huntahan. Um, Natatandaan ko, hindi ko lang yung year nung namatay ang tatay ko. Basta natatandaan ko yung 6 na taon na lumipas. 6 na taon lumipas nung nagpapagamot ako sa tatay ko sa Chinese General Hospital. Kami from Oriental Mindoro, Calapan City. Nung panahong yon ang asawa ko kasi taga Laguna. Naka-base ako nun sa San Pablo City dahil andun yung hanap buhay at, hanggang sa nagkaasawa ako dun. Yun, ang tatay ko may cancer siya sa buto. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagdating sa buto, usaping buto, may takot ako, may trauma ako. May trauma ako pagdating sa buto. Kaya nga talagang hinahalukay ko ang tungkol sa rayuma kasi usaping buto pa rin yung rayuma. Yun, wag na nating pag-usapan yung rayuma dahil ito naman usapin tungkol sa sa GERD at anxiety na nauunang nagiging topic natin. Sa pagpapagamot ko sa tatay ko, sa kanser, sino ba namang hindi takot sa kanser? Lahat 'yan ang kinatatakutan natin, 'di ba? Lahat ng mga sakit na nadapo sa atin na hindi natin alam, ang unang naiisip natin, baka may kanser na tayo. Kaya nga, lumalabas na yung anxiety natin dahil sa takot niyan. Lalo na yung kanser sa lalamunan o kanser sa bituka. Isa 'yan sa sa kinatatakutan natin, 'di ba? 'Yan. Marami akong nakakwentuhan. Kasi habang naghihintay sa doktor sa oras ng, paggagamot, may waiting area dun. Makakasama mo dun yung iba't ibang edad, iba't ibang, kasarian, iba't ibang sakit na kanser, na may kanser, iba't ibang uri ng kanser, patient ang makakasama mo dun. Siyempre, makakakwentuhan mo yon. Nakakwentuhan ko. Meron dong mga pasyente na tulad ng tatay ko na, maraming beses ng, na-treat ng chemotherapy. Maraming beses na rin na na-treat ng radiation, o yung tinatawag nating cobalt. Pero sa tuwing magti-treat sila, gumagaling sila. Pero, sa mga lilipas na panahon, lalabas muli yung bukol sa ibang area o minsan dun din sa ereyang, pinaggamutan. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit na nangyayari. Yung iba, naoperahan na. Merong mga sa breast, nawala ng breast, pero dun sa dibdib nila, nagkakaroon muli at umuulit muli yung bukol.
ano yung ibig sabihin ko? Anong ibig sabihin ko bakit kailangan nating pag-usapan 'to? Kasi ito yung usapan na kabilang ang food supplement. Ano, kung nababalitaan niyo maraming food supplement ang lumalabas sa market at, nagpapasalin-salin salita sa mga tao na ang food supplement na 'to ay maganda sa ganitong sakit, maganda sa ganito. May sakit kang ganito, food supplement. Yan yung yan yung ginagawa natin. Saling lahi, saling salita, ano, um, pero nakatuon pa rin tayo sa pagpapagamot. Kasi food supplement, ano yan? Ano ba yung food supplement? Ano yan? Gamot ba yan? Ano sasabihin sa'yo? Hindi po yung gamot. Hindi ko kailangan yan. Kailangan ko gamot. Yan tayo. Yan tayo kahit kami nun, ganyan. Ang kailangan ng tatay ko, gamot. Anyway, dumating ang panahon, naka-6 na taon, namatay yung tatay ko. Ilang milyon yung nagastos. Tulad ng tatay ko, katulad ng ibang pasyente, paulit-ulit lang. Mawawala pero babalik at lilipat lang sa ibang area. Ibig sabihin ko, yung ginagawa nating treatment, yung iniinom nating gamot, yung pinapasok natin na gamot para sa chemotherapy, ang pinapatay, sintomas. Dinudurog, pinapatay ang sintomas ng mabibisang mga gamot at mga radiation yan. Ultimo, yung operation, tinatanggal ang sintomas. Pero, gumaling ba? Kaya nga sabi ko sa inyong lahat, open-minded ang kailangan natin para tayo gumaling ng tuluyan. Ako hindi ko naisip yun ng panahon. Ang gusto ko lang, maisalba ko ang buhay ng tatay ko sa sakit na malalang meron siya. Pero, dumating ang ika-6 na taon, namatay siya. Malaking halaga ang nawala sa amin na ipagbebenta namin ang maraming parsela ng lupain namin na dapat pamanahin naming magkakapatid. Wala nang pakalam kami doon sa lupang na ibebenta namin. At least, mabuhay yung tatay namin, mapahaba yung buhay. At least, naka-6 na taon. Naka-6 na taon. Ngayon ko lang natutunan na mahalaga ang food supplement. Ngayon, tatanungin nyo ako katulad ni ma'am, ano daw yung food supplement? Sinabi ko, ito yung iniinom ko. Hindi ako endorser nito. Kahit anong klaseng food supplement, basta available sa lugar nyo, yun ang bilhin nyo. Bakit? Bakit kailangan ng food supplement? Sa salitang supplement, food supplement, ibig sabihin, tamang nutrition na pagkain ng katawan. Ang lahat ng klase ng food supplement, wala akong dinadala ng klaseng food supplement, lahat ng food supplement okay sa atin. Ibig sabihin po, nutrition po yan, tamang nutrition po yan, karagdagang nutrition para sa ating katawan. Bakit kailangan ng food supplement? Diba, meron namang nutrition, na tamang nutrition, na kukuha natin sa pagkain. Makukuha natin sa gulay, makukuha natin sa prutas, na lagi ko sinasabi, kumain tayo na masustansyang pagkain kasi naandyan ang totoong nutrition, na ang nutrition, ang tamang nutrition ang kailangan ng ating katawan. Wala nang iba. Hindi kailangan dyan yung dilata, hindi kailangan dyan yung mga ingkan, hindi kailangan dyan kung ano-ano man, hindi kailangan dyan fast food, hindi kailangan dyan ang mga seasoning instant. Kasi lahat yan ay basura. Basurang nagpapaikli ng ating buhay, nagpapaikli ng ating kaligayahan. Bakit? Kasi maaga tayo magkakasakit na tulad ng nangyari sa amin. Diba? Kaya palagi kong sinasabi, ang kailangan ng ating katawan, ng ating kalusugan ay tamang nutrition. Kasi ang tamang nutrition ang magbibigay ng kalakasan, ang magbibigay ng
lakas ng ating immune system. Ang immune system ang nangangalaga sa ating katawan. Kung mali ang nutrition, kung puro basura ang pumapasok sa ating katawan, kung mali ang ginagawa natin sa ating katawan, hihina at hihina ang ating mga cells, hihina ang ating mga organ, na yan ang dahilan kung ano't anuman ang mga problemang dumadapo sa ating kalusugan. Tama, mali? Tama po ba? Ako may sakit. Kasi mali din yung ginawa ko. Pero pinipilit kong iayos at nakikita kong nag-o-okay ako, isinishare ko sa inyo, walang bayad. Wala po kayong binabayaran. Ano? Bakit ko ginagawa? Kasi ako nahirapan sa mga pinagdaanan ko. Na alam ko, kung pagdadaanan nyo ang paghihirap na dinaanan ko, kawawa kayo. Ako, humantong ako sa nagkaroon ng depression. Sana ito mga kaibigan, itong vlog na to, sana i-share nyo. Sana mapanood ng marami. Lalong-lalo na yung may sakit at lalong-lalo na yung bago pa lang bumubuo ng pamilya. Bakit? Kasi ang mga kabataan na bumubuo ng pamilya, mahalaga ang mga sinasabi kong ito. Kasi sana maging maingat sila sa pagpapakain sa mga magiging anak nila. Kasi kapag sinunod nila ang agos ng buhay sa panahon natin ngayon, ang sarap ng buhay, mas bata pa yung anak nila kaysa sa kanila, tatamaan na ng sakit. Unang-una pa lang, nauso na yung mga gatas sa lata, gatas na nasa sachet, na siyang pinapainom ng mga bagong nanay ngayon. Hindi nyo ba alam na hindi yan ang gatas na para sa mga anak natin? May chemical yan. Ang gatas na para sa anak natin ay ang mga nasa dibdib nyo. Kaya nga kayo may dibdib. Lagayan nyo ng gatas kapag kayo ay magsisilang. At yung laman yan, yan ang iinumin ng anak nyo. Yan ang pagkain ng anak nyo, hindi yung kakanawin. Sorry, kasi gumamit din ako ng kakanawin. Hindi ko alam eh. Kaya ngayon, pinapaalam ko bakit. Para sa kalusugan ng susunod na henerasyon natin. Ako nga, bata pa lang, nagkakasakit na eh. Pero, marami akong kinain na masustansya. Paano yung mga batang ngayon lang isisilang? Mula pagkabata, wala nang sustansya. Ano? Kami, yung edad namin ito, nung bata kami, nung baby kami, kinuwento sa akin ng lola, kinuwento sa akin ng nanay ko, pinapaarawan kami. Kasi vitamin D, natural, kailangan pampalakas ng immune system ng nade-develop sa bata. Ano? Ngayon ng mga bata, alas 11 na, hindi pa nailalabas ng kwarto kasi sa labas ng bahay daw mainit. Doon sa kwarto, malamig, naka-aircon. Anong sustansya ang papasok dyan? Ngayon, malakas pa yung resistensya ng bata. Maganda pa yung sistema ng bata. Kasi kalsisilang lang niya. Gagawin natin, gatas na titimplahin. Anong tamang sustansya? Anong tamang nutrition? Tapos, hindi naman katulad natin na may mga sakit na ang ibibigay na vitamins, synthetic na vitamina. Pwede yan sa mga pwede yan sa gatas. Kasi kumpletong vitamina ang gatas ng nanay. Anyway, pinag-usapan lang natin to. Gusto ko lang yung mga bata. Pero pinag-uusapan talaga natin dyan, yung food supplement. Andito na tayo sa may sakit. Dito na tayo sa may sakit. Basta yung usapang bata, dapat maging natural ang pagpapalaki nyo.
Kasi 'wag na nating ilagay o ihantong na yung mga anak natin ay maging katulad natin, ano, o hihigit pa ang sakit sa atin. Ibig sabihin, yung mga food supplement na pinag-uusapan natin, dahil kulang tayo, ano, sa supplement, hindi na natin mahahabol yung nawalang supplement ng katawan natin, ng mga organ na kailangan, ng mga, cells na kailangan ng ating katawan, hindi na natin kayang habulin sa pagkain. Tama, may magandang supplement na makukuha tayo sa pagkain, natural na pagkain, gulay, prutas. Huwag nating kakalimutang ipagpatuloy yan. Pero kulang. Bakit? Kasi nasira. Nasira na. Kaya, para makahabol, food supplement. Para makumpleto ang supplement, para makumpleto ang nutrition na nawala sa atin. Para yung mga mahihinang organ, mahihinang cells ay mapalakas natin. Ngayon, pagdating ng panahon at kaya na, pwedeng tanggalin natin yung food supplement. Kaya nang is-supply ng gulay at saka prutas. Sa ngayon, sa totoo lang, kahit pagbali-balik na, kahit magtatambling tayo, hindi yang kaya ng prutas at gulay lang. Bakit? Kasi mahina nga yung ating mga organ. May sakit nga tayo. Ano, malinaw sa atin nga may sakit tayo. Ibig sabihin, mahina yung organ natin, mahina yung mga cells natin. Food supplement, dagdag, supplemento para sa nutrition. Yun ang dahilan kung bakit lagi ko sinasabi food supplement para lumakas ang ating resistensya. Kasi nga, maging full nutrition. Kulang pa rin yan, mga idol. Kulang pa rin yan. Ginagamitan natin ngayon ng supplement pa rin naman yun. Ano? Synthetic na vitamins. Ngayon, sabi ko kanina, bakit sa mga bata? Siyempre, bata yung malakas yun. Hindi natin kailangan synthetic vitamins. Ang kailangan lang dyan, gatas ng nanay. At kapag pwede nang kumain ng mga masustansya pagkain. Ngayon, tayong mga may sakit na, kailangan natin sa umpisa, uminom ng mga synthetic na vitamina. Ako, ang ginagawa ko, may kakulangan pa rin sa akin ha. May kakulangan pa rin sa akin. Ina-address ko yung tungkol sa GERD at anxiety. Pero yung ibang ano ko, hindi na-address. Ngayon, naisip ko, babaguhin ko yung style na pag-inom ko ng mga vitamins. Ngayon, isang linggo, ganitong klaseng vitamins. Isang linggo, ganito. Isang linggo, ganito. Hindi yung dire-diretso, hindi yung yun lang. Kasi, hindi lang isang klaseng vitamins ang nawala sa katawan natin. Dahil sa mga chemical na pumasok sa ating katawan. Ngayon, katulad nito, halimbawa, ito yung sinasabi ko sa inyo, bigay sa akin ng city. Yan. Kung may mga mahingi kayong mga vitamins o ano, sa gobyerno, gawin nyo ito, oh. Ang dami pa niyan, oh. Dalawa pa lang ata, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Dalawa pala ang na ganito yung nababawas dito. Thank you sa City, sa Calapan City. Ngayon, vitamin B complex yun. Di ba nga may problema ako sa sa aking buto-buto. Inisip ko, mahina ako sa kirot. Ano? Pansamantala kahit pasabihin natin na kailangan ko ng paracetamol. Ngayon, i-detox ko na lang yan para matanggal yung mga ginagawa ko yan. Kaya ang continuous detox ako. Kailangan ko muna sa panahon ngayon kasi nga mahina ako sa kirot. Wala, andito na, may sakit na ako. Gagawin ko. Pero ayoko yung mabibisa ng gamot, talagang nakakadisgrasya. Bumili muna ako nung paracetamol, B-complex with paracetamol. Bumili muna ako niyan para isa na lang, hindi ko muna inumin yun. Siguro next month na lang ulit yun. Busin ko muna to. Yan. Bumili din ako ng calcium. Siyempre, alam ko may kulang ako sa calcium, may problema ako sa calcium. Bakit? Kasi nga, hindi ko naman naugali ang uminom ng calcium. Tapos, sa pagkain naman, hindi naman nakukuha natin yung kumpleto talaga na calcium. Bakit? Kasi nga may problema na tayo. Kailangan na lang muna natin supplement. Supplement muna. Supply muna natin ng katawan natin yan.
Dahil ang fish oil mahirap 'yang kuhanin, limitado 'yan, bumibili ako ng fish oil, 'yan. Sa ngayon, dahil nga sabi ko may sakit tayo, kailangan natin ng synthetic para, makumpleto. Ngayon, pagkatapos niyan, hindi yan tuloy-tuloy kasi hindi natin puwedeng ma-over tayo niyan, mga ganyan. At hindi naman natin mahal kasi ang pagpapa-test ng ano, ng mga vitamins ng katawan. Nate-test din pala sa dugo yan, napapa-test. Hindi natin ano, libo din, libo. Hindi natin kakayanin yon kaya tayo na mismo, 'wag natin tuloy-tuloy yung mga ganyang vitamins. Sa susunod na linggo, pagkaubos niyan, ang gagawin ko naman, kasi sabi ko nga dahil sa chemical na pumapasok sa ating katawan, yung mga basura na iniimbak natin diyan, nasisira yung ano o humihina yung ating resistensya, kasama na diyan na nagkukulang tayo sa iba't ibang bitamina. Ayan katulad nito, yung mata ko may salamin, nagkakaproblema ako sa mata, pero isa sa pinakaproblema ko sa mata, yung madali akong masilaw, masulo. 'Pag nasulo na ako, wala na, lumalabo na yung mata ko. Kaya kahit meron ako nito, may problema pa rin ako, lalo na sa computer. 'Di ba ang computer naman may backlight yan, nasusulo ako dun, minsan yun ang nakakapagdala ng hilo tsaka yung radiation niyan. Ah Sabi ko hindi naman gaano kahina talaga yung mata ko dahil pagka hindi nasusulo, binabasa ko, naghahanap ako ng mga maliliit na letra na medyo malayo-layo, binabasa ko, nababasa ko. Kaya sabi ko wala akong ano, ang problema ko talaga yung sulo. Siguro ang bibilhin ko sa susunod yung mga vitamins na para naman sa mata. Tapos 'pag nakaisang linggo nun, iba namang klaseng vitamins, vitamin C naman, mga ganyan. At least, yung kakulangan ng vitamins natin sa ating katawan, hindi man kaya agad ng mga gulay at prutas, tutulungan na lang natin ng food supplement. Siyempre, hindi mawawala pa rin na tuloy na ginagawa ko yung pampa-relax, chamomile tea, yung, pantunaw na ngayon ginagamit ko, mint tea, at saka siyempre ang aking panlinis ng katawan, detox, 'yan. Patuloy kong ginagawa 'yan. Ngayon sana kahit papaano mga idol naintindihan niyo yung, mga, at ginagawa kong sinasabi ko. Sana naintindihan niyo kung bakit kailangan natin palakasin ang resistensya natin. Kasi kapag malakas ang resistensya natin, hindi na natin kailangan ng gamot. Katawan mismo natin ang poprotekta sa atin. Although dadating at dadating yung sakit, posibleng hindi naman tayo magkasakit, kasi dahil sa pagtanda natin, hihina tayo. Hihina yung mga cells. Ngayon, kahit pa mahina yan, masusuportahan pa rin natin ng mga iba't ibang klase ng mga bitamina. Bitamina lang po magpapahaba ng buhay natin. Yung gamot na iniinom natin, yan po ay pumipigil lang para lumala yung sakit natin. Kasi yung komplikasyon at saka yung sintomas, pinipigilan nung gamot na ibinibigay sa atin ng ating doktor. Mahalaga pa rin po yan. Kahit nga ako, ito yung ginagawa ko, nagpa-paracetamol pa rin ako. Kasi hindi ko masyadong kaya yung pain, yung sakit, yung damhin, yung dalang dulot ng sakit na yun. Kaya para mabawasan yung sakit na yun, umiinom ako ng paracetamol. Yung mga idol, sana naunawaan niyo, sana naunawaan niyo yung aking vlog na ginawa ngayon at sana kahit papaano nakapagbigay linaw sa mga tao na nahihirapan at naguguluhan sa kondisyon na meron sila. Sana gumaling po kayo na tulad ko. Palakasin lang po talaga ang resistensya nyo. Kumpletong nutrition. Alam ko po na dahil may sakit na tayo, hindi kaya ng pagkain lang. Extra po food supplement. Kaya po nagkaroon ng food supplement at kaya po nini-network yan dahil alam nila na marami ang mangangailangan yan. Kung naalaman ko agad nun pa yan po ang ibinigay ko sa tatay ko. Baka hanggang ngayon buhay pa siya. Kasi paglakas ng resistensya, yung kanyang cancer cell
lalaban. Ano po, hindi magpapatalo sa cancer. Ano po, sige po, sana, nakapagbigay hatid ako sa inyo ng magandang impormasyon tungkol sa paglaban niyo sa sakit na nagpapahirap sa inyo. Kahit anong klaseng sakit, maganda ang kahit anong klaseng food supplement. Bye-bye po at, God bless you. Ingat po tayo lagi.